I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Shout out sa inyong lahat, mga bes, ha? Mag-ingat kayo sa mga fake news ng mga Duterte, mga trolls, ha? Nagpapakalat sila ngayon ng fake news sa social media. Tulad na lang yung sinabi nila kay First Lady Lisa Marcos, hinuli daw doon sa US. Naks naman. Ang galing talaga na magpalipad ng fake news. Oh, well. Do you think ang Diyos hindi kayo nakikita sa mga pinaggagawa nyo? Kaya kayo kinakarma, ha? Oh, dahil sa kagagawa ninyo. Yung mga DDS nagpapakalat ng fake news, mga trolls sa social media, ha? Magre-reflect yan sa mga kandidato na sinusuportahan nyo. Number 1, kay Digong. Number 2, kay Sara Duterte. And the rest. Ha? Magre-reflect yan. Ang karma, hindi nyo kayang iwasan sapagkat kayo ay nagpapakalat ng masamang gawain, mga fake news, inaalipusta ang Pangulo, minumura ang Pangulo, lahat yan, magre-reflect yan. Kaya, sa mga Marcos Loyalist supporters, ipagpere po natin, no, yung safety at protection ng mahal na Pangulo, ang Marcos administration, ng buong pamilya niya, and of course, ang bansang Pilipinas na magkaroon ng katahimikan, mga kababayan. Sa fake news, doon sa nagsasabi sa aking comment section, na sa Amerika daw, nakadeten ang First Lady. Nakita nyo ba yan, no? Oh, nakangiti, ang ganda ng First Lady, kasama si Secretary ng DTI, si Secretary Roque. Bakit? Anong araw ito? Oh, ayan, no? Ano nakalagay? Ayan, no? 6 hours ago. What is today? Today is March 15, 2025. Ayala Malls, May, Manila Bay, Parañaque City. Agay. O, diba? O, anong sinabi? Inspiring Filipina Entrepreneur 2025 Awards. So, ibig sabihin, ang First Lady nandito po sa Pilipinas, kaya walang fake news. Ang mga fake ng pagmumuka, yun po ay mga trolls ng mga Duterte camp. Laganap ang fake news. Remember, mga kababayan, dalaw po ang kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Dalawa po yan, dalawang kulay. Alam nyo po kung sino po mga yan. O, ito. Ayan o, mga highlights. OM goes, ha? Negosyo Inspiring Filipina Entrepreneur 2025 Awards. Today is today. Okay? March 15, 2025. I-research nyo yan, ha? Sa aking mga kababayan, huwag masyado kayo magpaniwala, no, sa mga post ng mga trolls sa camp ng dating Pangulo. Kasi ngayon, nagpapawa effect sila, nagpapabiktim. Kawawa daw ang dating Pangulo. Yes, walang problema because of his age. Nandoon po tayo as a Filipino citizen. Pero kailangan niya pagbayaran yung mga nagawa niyang pagkakamali. Yung mga maraming namatay. O, sabihin natin, yung binasa sa kanya, 40 plus na mga people ba yun na namatay? Sabi ng ICC nung binasa siya nung 1 day ago. Unang ano pa lang yun. Una pa lang pagbasa ng mga ebidensya laban sa kanya. May pangalawa, abangan po natin yan sa September. Tingnan mo, maglalabas yan, ang 30K. Ipepresenta yan ng kampo ng mga nagsasampa. Sino po ang nagsasampa? Sila Trillanes. Kundi ako nagkamali, yung mga ibang makabayan black. Siguro, gagawin din nila yan. Para lang talaga madiin si Digong. Kung sinong nagsasampa doon, siya po ang magdadala ng maraming ebidensya. Remember, nandoon din po si Las Cañas, si Matubato, si Asierto. Pupunta doon yan, ipipresenta nila, mark my word. Lalong madidiin yan. Si Digong, kahit sabihin mo, mag-hire sila ng mga magagaling na mga international lawyer, useless din yan. Bakit? What if pupunta lahat ng mga
na biktima ng EJK. May magagawa ba sila? Wala. Natural. O, di ba? O, ito ito pa yung mga ibang highlights. Ayan o. Ganda ng selfie ni First Lady. Yan o. You see? Yan ang hirap sa inyo eh. Masyado kayo nang papakalat ng fake news. Kaya labanan po natin ng fake news. Okay? Sa ating mga kababayan, huwag masyadong panatiko sa mga taong kriminal na basta-basta na lang pumapatay ng kapwa Pilipino. Di ba? Na akala mo silang hari. Pag-aari nila ang Pilipinas. Yang mga yan, sa totoo lang, gagamitin nila ang pwersa nila para lang masira itong gobyernong Marcos. Sabi ko sa inyo kumbaga gagayahin nila similarity sa nangyari ng 1986. Mark my word mga kababayan, pero majority ng Pilipino gising na po yan. Gising na po. Well, sa Mindanao, siyempre, maraming makadeterte. Hindi mananalo yan kung walang NCR. Tandaan nyo yan mga kababayan. Alalahanin nyo, si Pangulong Marcos Jr. lang ang tanging Pangulo na nagtatanggol sa soberenya ng bansa. Siya lang ang nakakatulong sa mga maralita. Sa mamayang Pilipino, ang dami niyang magagandang panukala. Na programa, super, nakikinabang, especially sa mga magsasaka. Yan ang pakatandaan nyo mga kababayan. Bihira lang tayo makakita ng ganyang klaseng Pangulo. Saan kayo makakita ang klaseng Pangulo na pinagtatanggol niya ang soberenya? Tinanggal niya lahat ng mga gamblord, na gambling, yung mga pugo. Tinanggal niya lahat. Ngayon, sangkaterba, nahuhuli ng mga drug lord, gabultong mga sabu, bilyon-bilyon, milyon-milyon. Panahon ni Digong, walang ganyan. Mga user lang ang nahuhuli. Sabi nga, competition sa mga drug lord dahil protector siya ng drug lord. Yan ang pakatandaan nyo. Yes, sabihin natin naawa tayo, walang problema sa edad, pero kailangan pagbayaran ang kanyang mga pagkakasala. Pagdating sa batas, walang edad. Drama lang nila yan, pa-victim, paawa effect. BO lang ang maniniwala sa mga paawa effect. But anyway guys, ito po ang katunayan na ang First Lady nagtatrabaho ngayon. Di ba? Ito pa. Ano yan? Basahin po natin. Agay. 15 hours ago. Ibig sabihin, March 14, kahapon po yon. Bakit? Ayan, Samsung performing art cheater, Makati City, March 14 and 2025. You see, fake news kayo, mga DDS. Ikwento nyo sa ICC. Dahil sa mga kayabangan nyo, kinakarma na kayo. Sige pa. Sirain nyo pa si PBBM. Balahurain nyo pa. Tandaan nyo yan. Ang karma ang gaganti sa inyo. May Diyos tayo na nakatingin. Tandaan nyo yan mga ibis. Ay nako. Kala nyo si PBBM tahimik lang. Siyempre nasasaktan din yung tao, pero dahil pangulo siya, hindi siya marunong makipagrisbakan. Hindi siya palaaway. Ang matilinong tao mapanganib. Pakatandaan nyo, sabi ni Sara Duterte, itapon nyo daw yung tatay niya sa West Philippine Sea. Ngayon, nangyari ba? Wala. Ano nangyari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.? Tinapon ang papa niya sa ICC. Di nga siya ngayon. Kinakain niya mga sinasabi niya tapang-tapang, kunwari tapang-tapang. Wala, hanggang lang dyan salita, wala naman sa gawa. Pagtahimik ang isang tao, may gawa. Diba? Dahil batas ang pinairal. Okay, eto pa. Nakita nyo yan? Ito kasi, may nag-request sa aking comment section. I-post ko raw yung mga litrato ni First Lady ng ganitong yung March 14 daw to 15, 13. Ayan ito pa. Yan see, working hard yan ang First Lady. Di tulad sa inyo, puro kayo pakalat for news reception in celebration of Lithuanian National Day. You see, sinelebrate ng Pilipinas. Samsung performing art cheater Makati City Social.
umattend siya. Yan po ang national day ng Lithuanian country. Oh, dito sa Pilipinas, celebration. Kayo naman, oh. Sa mga nagpapakalat ng fake news, ang karma po ang habol sa inyo sapagkat mayroon tayong Diyos na nakatanaw. Okay? Oh, so yun guys, ha. Pray lang tayo para sa kapayapaan ng bansang ito at protection and safety sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang buong pamilya, sa administration niya, and of course, more blessing. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.